Magandang araw po sa lahat ng mga kababayan nating OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at sana po ay kayo ay safe. Bali-balita po na itong ating mga senador, maging itong mga bagong halal na senador, kaya kanya-kanyang gapang. Katulad ditong si Tito Soto, di umano. Kaya kinakausap niya itong mga kapwa niya senador para makakuha ng suporta sa pagiging Senate President this coming 28th Congress. Okay? Dito naman sa Duterte Block, Duterte Block ng mga senador, ay meron din po silang tinutulak naman bilang pambato, katulad nitong si Jinggoy Estrada, Mig Zubiri, Senador Alan Peter Cayetano, Rodante Marcoleta. Siyempre, abogado yan, okay? Ako, para sa akin, mas maganda kung ang ihalal natin bilang Senate President yung independent. Okay? Yung hindi kayang diktahan, yung hindi kayang hawakan sa liig, lalo ng Malacanang. Okay? Kaya ako, mas gusto ko yung maging Senate President ay hindi yung kaalyado ng Malacanang. Nandyan si Jinggoy, kasi si Jinggoy po ay masasabi natin na isa ng senior sa pagka-senador. Mig Zubiri, pwede rin, independent din yan. Independent mindset din yan, hindi pa papadikta sa Malacanang. Okay? Si Senador Alan Peter Cayetano, isang abogado, at masasabi natin na isa sa mga senior sa Senado. Okay? Si bagong senador-elect o senador Rodante Marcoleta, siyempre kahit sabihin natin na si Senador Rodante Marcoleta ay first timer sa Senado, pero ang kanyang experience sa mababang kapulungan ng Kongreso ay masasabi natin na long overdue na. Dapat noon pa siya naging senador. At saka alam natin itong si Senador Marcoleta ay kung experience lang ang pag-uusapan, ay masabi natin na veterano na sa pagiging mamabatas. Kaya kahit siya po ay first timer sa Senado, ay masabi natin na bukod siya ay isang magaling na abogado, magaling na mamabatas, patas, mahinahon, kung ano yung tama, yun lang. Hindi pwedeng lalagpas, hindi pwedeng pilipitin ng batas para kay Senador Marcoleta. Okay? So, yun ang gusto natin. Kasi nga, kaya gusto natin na ang Senado po ay manatiling independent dahil ayaw po natin ng nangyari nitong nakaraan, yung 19th Congress, okay, na nagkaroon ng katakot-takot ng pagpilipit sa batas. Lalo na nitong yung nangyari sa ating mga budget. Okay? Sa ilalim ni Escudero, sa leadership ni Escudero, ay parang first time ko yata narinig na itong Senado ay nakibahagi, nagkaroon ng AKAP budget na 5 million. Biro nyo, di ba dati ang AKAP, ang naririnig na natin ay galing yan sa mga congressman, okay? Pero itong katatapos lamang na 2025 budget, abay,
ang Senado ay meron na ring 5 billion na akap pang-ayuda. Kaya ang sa Kongreso, ang sa mababang kapulungan, meron po silang 21 billion para sa ayuda, akap. Ang Senado ay merong 5 billion, kaya naging 26 billion po ang kabuuan ng budget para sa ayuda. Ayaw po natin yan kasi nga pwede maging source ng korupsyon. Lalo't wala sa batas itong mga itong akap. Siningit lang yan eh. Bakit hinayaan ni Escudero na mangyari yan? Okay? Kaya hangga't maaari gusto natin magkaroon ng leadership changes. Okay, ngayon ito naman si Soto, Tito Soto. Siya din po ay kaalyado ng Malacanang dahil siya po ay tumakbong senador sa ilalim ng alyansa ni Pangulong Marcos. So dahil diyan hindi na po natin makita ang pagiging independent kung si Tito Soto ang mahalal na Senate President sa darating na 28th Congress. Okay? Kaya mahalaga po ito, no? Mahalaga po ito na manatili independent ang Senado para magkaroon ng checks and balance. Okay? Para itong mga anomalya o halimbawa yung mga singit-singit, mga sinisingit sa budget ay mabusisin ng mabuti. Okay? Mabuti kung katulad noon ni Tatay Digong na si Tatay Digong noon bago niya pirmahan yung GAA, chine-check muna isa-isa. Chine-check isa-isa para masigurado na walang mga sinisingit bago niya pirmahan. Itong latest kay BBM aminado, kahit itong si Toby Chanko, inaamin niya na hindi lahat na check na mabuti itong 2025 GAA kasi kapos na sa oras. Okay, so hindi na mayroong nabito, yan lang sabi ni Toby Chanko, hindi lahat nabito ni Pangulong Marcos. So ayaw natin yan. Kasi hindi maganda, di ba? Kaya sana ang hiling natin ay maging independent ng Senado. Pero alam nyo mga kababayan itong Duterte Black sa akin palagay, parang lamang sa numbers kung titingnan. Okay? Kung titingnan, lamang sa numbers para makapaglukrok ng isang Senate President na pipiliin ng Duterte Black. Ako okay na ako kay Jinggoy Estrada bilang Senate President. Okay? Kaya Mig Subiri or Senador Alan Peter Cayetano bilang abogado, mas maganda. Isang veterano na senador, okay? At may pagka-independent na mindset itong tatlong ito. Okay? Kung hindi man kasama maihalal si Senador Marcolita bilang Senate President kasi nga siyempre baka mag-alanganin ang mga kasama niya dahil siya po ay first timer sa Senado. Okay na ako kay Senador Marcolita na sa kanya mapunta ang Blue Ribbon Committee. Bilang abogado, mahalaga na ang hahawak sa Blue Ribbon Committee ay abogado. Okay yan. Yan ang maganda. Okay? Para masabi natin kasi 'di ba yung mga nagdaang Senado noong mga panahon ni Miriam Defensor, Enrile, Joker Arroyo, ang ganda noon ng Senado. Panahon ni Chupisto Ginguna.
Pag nagdebate sila sa plenary, ang gaganda, ang sarap pakinggan. Ang lalalim ng mga wisdom nila pagdating sa batas. Masarap makinig sa mga balitaktakan. Lahat nagpa-participate, lahat ng senador nagpa-participate sa debate para magbalangkas ng mga panukalang batas. Ngayon, meron ako isang senador meron ako isang senador na alam na ni minsan hindi ko man nakita na nagkikipag-participate sa debate. Ang bira ito. Kaya hinahanap-hanap natin yung mga dating senado, yung mga talagang magagaling, malalalim. Biruin nyo, Miriam Santiago, Defensor Santiago, Enrile, Gingguna. Sino pa ba? Masida. Masida, kasama yon. Okay? Sino pa ba? Yung mga masasabi natin na magagaling. Pimentel. Magaling din yun. Si Pimentel. Isa rin sa mga masasabi natin na matindi pagdating sa debate. Maganda noon. Nung panahon ni kasama noon si nakalimutan ko na pangalan nito, yung Joker Arroyo. Magaling din yun, Joker Arroyo. Isa rin yun. Kaya sana itong 20th Congress, sana magiging maganda sana ang Senado.